Magandang araw, Miss Gwen, at sa masusugid mong tagapakinig. Ako si Ria, hindi tunay na pangalan. Ang aking ibabahaging kwento ay hango sa totoo kong karanasan. Ito'y nangyari 7 taon nang nakalipas. At hanggang ngayon ay pilit pa rin akong binabangungot ng pangyayaring yon. Simula pagkabata hanggang sa nagdalaga ay nasa poder na ako ng aking tiyahin. Bukod sa wala akong kinikilalang ama, ay maaga ring namatay ang aking ina. Kagaya ng mga napanood nyo sa TV, naranasan ko rin ang abusuhin, maliitin, at gawing katulong. Kahit ganon ang naranasan ko, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila dahil kinukop at pinag-aral nila ako. Nang makagraduate ako ng high school, naisipan ko na magtrabaho. Nang sa gayon ay makatulong ako sa gastusin sa bahay. Sa dami ng pinagdaanan ko, dumating si Miguel na nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Siya ang naging rason kung bakit ginaganahan akong bumangon araw-araw. Kasamahan ko siya sa trabaho, naging kaibigan, at kalaunan ay naging kasintahan. Katulad ko, wala na rin siyang ama't ina. Kaya madali kami nagkamabutihan ay dahil may pagkaparehas kami. Bakit ganyan ka kung tumingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha? May problema ba? May iniisip lang ako, Ria. Oh, ano ba yun? Makikinig naman ako at baka may maitulong na rin. Wala. Huwag mo na ako pansinin. Sabihin mo na, Miguel. Makikinig naman ako. Kasi Ano ba yun? Huwag mo akong bitinin. pinapauwi kasi ako ng tiyuhin ko na nasa Capiz. Baka matagal ako makabalik dito sa Cebu. Kailan ka eksaktong makakabalik? Di ko rin alam Basta pinapauwi ako. Bukod din doon may aasikasuhin ako. Sa tingin ko 2 buwan ata ako ron. Pero pwede yun na ma-extend. Sasama na lang kaya ako? Hindi pwede. Paano yung trabaho mo? Paano kung mapagalitan ka ng tiyahin mo? Hindi yung magagalit. Basta ako na nang bahala. At saka, matatapos ang kontrata ko sa susunod na linggo. Okay lang ba na sumama ko sa'yo? Oo naman. Sa ganung paraan, hindi na tayo malayo sa isa't isa. Wala pa namang signal doon. Kapag pumayag ang tiyahin mo, sabi mo kagad sa akin para makakuha na rin ako ng 2 ticket para sa atin. Sumama nga ako sa Capiz, Miss Gwen. Nag-away pa kami ng tiyahin ko, mapapayag lang siya. Marami siyang pinagsasabi. Bakit daw ang bilis ko magtiwala sa nobyo ko? Kabago-bago lang daw namin. Pinaintindi ko sa kanya lahat-lahat na mabait na tao si Miguel at may respeto. Isang araw kaming hindi nag-usap ng tiyahin ko pero kalaunan ay pumayag naman. Nang makapagtapos ako ng high school at nakapagtrabaho, medyo gumanda ang pakikitungo nila sa akin lalo na kapag araw ng sahod. Kaya minsan kapag may hinihiling ako sa kanya, ay pinagbibigyan naman ako agad. Habang nakasakay kami ng bus papunta sa probinsya ng tiyuhin niya, hindi ko talaga maiwasang magtanong. Bago lang ako sa Capiz at wala akong alam tungkol sa lugar nila. Nahihilo ko sa biyahe. Malayo pa ba ang probinsya ng tiyuhin mo? Medyo malayo pa. Matulog ka na lang muna. Gigisingin na lang kita kapag nandun na tayo. Nakasakay kami ng bus papunta sa probinsya kung saan nakatira ang tiyuhin ni Miguel. Nakakahilo ang biyahe namin. Sumakay ng barko at pagdaong naman ay agad na sumakay ng bus. Hindi ako sanay sa pagbabiyahe kung kaya medyo naninibago. Nakatulog ako dulot na sobrang pagod. Nagising lamang ako nang maramdaman kong may tumapik sa akin. Sinabi niya na nakarating na kami. Huh? Gising na. Nandito na tayo. Ganun ba? Salamat sa Diyos dahil nakarating din tayo ng ligtas. Napakasarap naman ang tulog ko. Gusto ko na sana magpahinga. Nang makababa kami ng bus, ay nagpauna sa paglalakad si Miguel. Bitbit ang mga bag na may lamang mga damit at gamit namin. Habang naglalakad kami, napapansin ko ang mga taong nakakasalubong namin. Kunot-noo ito kung tumingin. At ang iba rin, ay halos patay na kami sa sobrang sama ng tingin na ipinukol sa amin.
May iba na nagbubulong-bulungan pa sa gilid, habang ang mga mata ay nakatutok sa amin. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko, sabay pisil rito. Sa ginawa niya ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Huwag kang kabahan, Ria. Nandito naman ako eh. Nasaan ba banda rito ang bahay ng tsuhi mo? Kanina pa tayo naglalakad, tapos ang masasamang tingin pa ng mga taong sumalubong sa atin. Sumakay na lang kaya tayo ng motor. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganyan talaga ang mga tao rito. Kapag may mga bagong salta o dumarayo, pag-uusapan nila. At saka, medyo malapit na naman tayo eh. Magtiis ka na lang muna. Hindi na lamang ako umimik pa at sumunod na lang sa kanya. Kinuha ko sa kanya ang isang bag para kunin ng tubig. Kanina pa ako nagugutom at nauuhaw sa layo ng biyahe. Sa sobrang pagod at pagkahilo sa biyahe, gusto ko na lang humiga sa daan. Nang ibabalik ko na sana sa kanya ang bag, ay napausisa ako muli. Bahala na't mainis siya sa kakatanong ko. Mas mabuti nang may alam. Sabi mo malapit na tayo, Miguel. Bakit naglalakad pa rin tayo? May nakatira pa ba sa may unahan? Wala na kasing kabahayan rito at parang kagubatan na to ah. Tumahimik ka na lang muna dyan. Basta malapit na tayo. Sa paglalakad namin ay nakarating kami sa isang maliit na bayan. Parang mabibilang lang ang mga kabahayan at ang distansya ay malayo sa isa't isa. Halos lahat ng mga bahay ay nakasarado at wala akong taong nakikita. Magandang araw po, Chocolas. Nasaan po si Tia Emma? Pagdating namin ay agad sumalubong ang matandang lalaki. Maputi na ang buhok, payat at maitim. Kinuha nito ang mga gamit namin at ipinasok sa loob ng bahay. Kakaalis lang. Sabi niya mamamalengke muna siya. Seryosong sagot nito. Nakatayo lamang ito sa may pintuan, habang kami naman ni Miguel ay nasa labas. Nahiya ako kasi parang hindi ako nito nakita. Hindi man lang kami inalok na pumasok o hindi kaya ay umupo. Wala itong imik na naglakad papunta sa likod ng kanilang bahay at pinakain ng mga alagang manok. Medyo nakakadismaya rin dahil kadalasan sa mga nakikilala ko ay bukas palad akong tatanggapin kapag pupunta sa bahay nila. Naninibago lang ako sa pakikitungo nito. Inisip ko na lang na baka mahiyain o hindi ito sanay sa pakikipaghalubilo. Masyado lang yata akong mapanghusga. Ang sama ko naman, lalo na't bago ko pa lang ito nakilala. Pasok na tayo sa loob, Ria, para makapagpahinga ka na rin. Nang sabihin niyo ni Miguel, ay saka lang kami pumasok. Pagpasok ko'y agad kong napansin ang mga nakasaradong bintana. Madilim at medyo nangangamoy langis. Dinala ko ni Miguel sa isang kwarto. Pinagpahinga niya muna ako, habang siya naman ay lumabas ng bahay. Nang siya'y makalabas, sinuyod ko ang kabuuan ng bahay. Malaki ito, gawa sa simento, mahahaba ang kortina, at ang nakapukaw ng atensyon ko ay ang dark red na pintura nila sa buong bahay. Sa unang pagkakataon, ay napun ako ang taste ng kulay na napili ng mga taong nakatira rito. Ano ba namang klaseng bahay ito? Parang naman ang creepy. Nakasarado pang bintana. Kulay pa ng pintura nila ay pula na mas lalong nakakadagdag sa nakakatakot na aura nito. Bulong ko na lamang sa sarili. Hindi ko na lamang pinansin yon at inayos na lamang ang mga damit sa kabinet. Nilinis ko pa ito kasi medyo maalikabok. Ilang minuto rin bago bumalik si Miguel sa kwarto. May dala na itong merienda at nakangiti pa. Okay ka lang ba rito, Ria? Sabihin mo na kapag may kailangan ka, ha? Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Okay lang naman ako. Napapansin ko lang na sobrang tahimik naman ang lugar na to. Maaga pa kasi. Kadalasan sa mga tao ay nagtatrabaho at ang mga bata naman ay nasa school. Ang iba naman ay lumipat ang tirahan at hindi na bumalik pa. Bakit naman umalis? Sayang, ang lalaki pa naman ng mga bahay dito. Katulad mo, parang natatahimikan na rin sa paligid. Ganun ba? Grabe naman ang lugar na to. Ang layo na nga, ang tahimik pa. Ganyan talaga, masasanay ka rin. Nung nasa Cebu pa pala tayo, binilhan kita ng libro. Nang sa gayon, hindi ka mainip dito. Alam mo na, walang signal eh. Totoo? Salamat.
May libro naman ako sa amin. Kaso nakalimutan kong dalhin. Napahinto kami sa pag-uusap ni Miguel dahil sa malakas na boses ng babae sa labas. Nagmamadaling lumabas si Miguel. Sumunod naman ako. Nakita namin ang matandang babae. Sa tansya ko ay nasa 50 na ito. Agad ditong nilapitan ni Miguel at nagmano. Emma, magandang umaga po. Tinignan lang ng babae si Miguel at tumingin din nito sa akin. Hindi ko mapigilang kabahan dahil sa aura nito. Ang itim ng suot niya at pati na rin ang mga mata nito. Magandang araw sa iyo, Iha. Nobya ka ba ni Miguel? Buti dinalaw niyo kami. Ito kasing batang to, bihira na lang umuwi. Hindi nito pinansin si Miguel. Diretso itong lumapit sa akin at sinuyod ang kabuuan ko. Halos maduling ako sa sobrang lapit niya sa akin. Opo, madam. Nauutal ko pang sabi. Hinawakan pa nito ang ulo ko at pagkatapos ay tinapik-tapik ang balikat ko. Sabay halakhak. Huwag ka matakot sa akin, Iha. Bukod sa hindi ako pumapatay, ay hindi ako maldita. Tara na at pumasok sa loob. May dala akong pasalubong sa inyo. Pagpasensyahan mo na pala ang bahay namin, ha. Hindi na kasi ako nakapaglinis kanina. Taga saan ka nga pala? Taga Cebu po. Ganun ba? Medyo malapit-lapit lang. Mahina nitong sabi at hinawakan ng kamay ko. Sabay hila sa akin papasok sa loob ng bahay. Inon nito ang switch ng ilaw na siyang ikinatingkad pa ng kulay pula na pintura nila sa bahay. Dinala niya ako sa kusina. Habang bitbit ang supot ng mga pinamili nito. Nakasunod lang sa amin si Miguel. Umupo siya sa upuan na malapit sa pintuan. Habang kami na matanda ay nakatayo sa harapan ng lababo. Kumusta ang biyahe, Iha? Nang malaman ko na dadating kayo ngayon ay namalengke na ako. Pasensya na kayo kung medyo makalat ang bahay, ha. Okay lang po. Hindi naman makalat. Ang linis pa nga po, eh. Sagot ko. At sinuyod ang kabuuan ng kusina. Sa bawat gilid ay kulay pula. Pati na rin ang tiles. At ang kisame naman ay itim. Napapansin ko lang na ang hilig nila sa dark colors. May sasabihin pala ako sa inyo mamaya. Ano ba yon? Huwag ko lang talaga malaman na buntis tong girlfriend mo. Tumawa naman si Miguel at ako naman ay nasamid sa sarili kong laway. Ang babaeng kaharap ko ay seryoso lang ang tingin. Hindi ko in-expect ang sinabi niya. Wala yun sa isip ko na lalabas yun sa bibig niya at medyo na-insulto ako. Naku, hindi po. Hindi siya buntis. At saka wag nga po kayo magbiro ng ganyan sa harapan namin, Cha. Hindi naman ako nagbibiro. Alam mong ibig kong sabihin, Miguel. Seryosong sagot ni Tia Emma at tiningnan ng tiyan ko. Sabay hawak sa baba ko. Hindi po talaga ako buntis, madam. Mabuti na yung maniguro. Sa panahon ngayon mahirap magbuntis. Lalo na kapag napadpad ka sa lugar namin. Po, ano pong ibig niyong sabihin, madam? Hindi ako nito sinagot. Kinabahan naman ako sa huli niyang sinabi. Pero pinagsabihan siya ni Miguel. Hindi ko alam kung bakit ganun ang kanilang kilos at pananalita. Sa tingin ko naninibago lamang ako dahil sa hindi ako taga-kapis. Mag-usap na lang tayo, Mami Atcha. Labas muna ako. At ikaw nang bahala si girlfriend ko, ha? Huwag mo sanang takutin. Ako nang bahala sa nobya mo. Samahan mo na lang si Chukolas mo sa labas. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa babaeng to. Kikilatisin ko lang. Iniwan kami ni Miguel. Ako ay naiwan sa tiyahin niya. Sinabihan ako nito na huwag muna magmadali sa pag-aasawa at huwag magpagalaw. Dapat daw may delikadesa ako sa katawan at huwag ibigay ang virginity ko sa maling tao. Gusto ko umalis sa harapan niya dahil sa hindi talaga ako komportable sa pinagsasabi nito. Sa lahat ng mga taong una kong nakasalamuha, siya lang ang feeling close at walang preno kung magsalita. Pinatulong niya ako sa pagluluto para sa tanghalian namin. Iba talaga ang pakiramdam ko sa mga taong to. Hindi ako mabilis manghusga. Pero iba talaga ang dating nila sa akin. Sa 3 araw kong nanatili sa bahay ng tiyuhin ni Miguel, ay gusto ko na lang umuwi.
Hindi ko matiis ang mga pinagsasabi ng asawa ng tsuhin ni Miguel na si Tia Emma. Ang tsuhin naman niya ay sobrang tahimik, seryoso, at hindi namamansin. Kailangan ko munang tiisin ang pananatili namin sa Capiz. Sapagkat 2 buwan din lang naman kami mananatili. Gusto kong tawagan ng tiyahin ko sa Cebu, kaso walang signal. Bago kasi ako umalis, ay binigay sa akin ng pinsan ko ang keypad niya. Para raw may kontak ako sa kanila kapag may kailangan ako. Sa totoo lang hindi sila boto kay Miguel, pero wala silang magagawa dahil may sarili akong desisyon. Isang araw ay umalis ang tsuhin ni Miguel. Pupunta raw ito sa kaibigan niya, habang si Tia Emma ay tumulong sa mga dekorasyon para raw sa organisasyon nito dahil may program kinagabihan. Ang lalim naman ang iniisip mo. Ayos ka lang ba? Huwag mong sabihing naiinip ka na dito. Tanong ni Miguel sa akin habang nagsasampay ako. Gusto ko na sanang umuwi, pero naisip ko na mas mabuti na sabay na lang tayo. 2 buwan rin lang naman. Pagpasensya mo na sina Chocolas at Tia Emma ha. Ganun talaga ang mga yun eh. Napalingon ako sa paligid at hinila si Miguel papasok sa loob. Sabay sarado ng pinto. Wala sa bahay ang tiyuhin niya at ang asawa nito. Gusto ko na muna mag-usisa at magtanong-tanong. May tanong ako sa iyo, Miguel. Sabi ko pa at pinaupo siya sa sofa. Ano ba yun? Bakit dinala mo pa ako rito sa loob? Huwag mo sabihin pag nanasaan mo ko. Hinampas ko ang balikat niya at umayos ng upo. Habang siya naman ay tawa ng tawa. Sira ka talaga, curious lang ako. Bakit palaging nakasarado ang pinto at bintana ng mga kabahayan rito? At saka, ang kulay pa ng pintura ay pula. Parang ang weird naman. Kailangang isarado palagi dahil uso magnanakaw ngayon. Huwag mo nang pansinin yun, Ria. Wala naman yata magnanakaw sa lugar na to. Magtatanong pa sana ako, pero may taong kumakatok. Binuksan ni Miguel ang pinto at hinarap ang tao. Magandang araw po. Sino po sila? Magandang araw po. Bati namin sa lalaking kaharap namin. Sa tansya ko'y nasa 40 anyos na ito. Seryoso itong nakatingin sa akin, mula ulo hanggang paa. Tinanong uli ni Miguel kung sino nga ito. Agad itong nagpakilala na siya raw ay si Kang Doming. Naiilang ako sa malagkit na tingin nito. Sinabayan pa ng pagkagat sa labi niya. Girlfriend po ako ng pamangkin nila. Ano po pala ang atin, sir? Sabi nito at kinamayan ako. Tinignan ko lang si Miguel na matalim ang tingin sa lalaki. Kung ilalarawan ng lalaki, matangkad, payat, maitim, at medyo manyakis, base sa malagkit nitong tingin. Ano po bang may paglilingkod namin sa'yo, Kang Doming? Ang girlfriend mo, ang pakay ko. May dala pala akong prutas para sa'yo, iha. Sabi nito sabay abot sa akin. Ang weird talaga ng mga tao na nakakasalamuha ko sa Capiz. Tinanggap ko na lang ang bigay nito. Pagkatapos ay naglakad na ito paalis. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagsasampay, habang si Miguel ay nagpapakain ng mga alagang manok. May gusto yata sa'yo yung matandang yun, Ria. Diyos ko, wag naman sana. At saka hindi ako papatol sa matanda. Si Tia Emma Chocolas talaga oh. Ang bilis magpakalat ng balita. Pinuntahan ka pa rito. Para lang malaman kung totoo nga nandito ka. Buti nga hindi nagpa-autograph sa akin. Kung mangyayari man yon, ibabalandra ko talaga sa buong Cebu. Biro ko pa at tumahalakhak. Si Miguel naman ay inis akong tiningnan. Baliwalain na lang natin yun. Bakit naman kasi ganun sila makipag-interact sa akin? Nakakapanibago lang. Iba talaga ang mga tao rito. Masasanay ka rin. Lalo na't 2 buwan pa tayo rito. Nang hapong yon ay dumating sina Tia Emma at Chocolas. Nakangiti ito nang makita ko. Masasabi ko na grabe ang mood swings nila. Paiba-iba rin ang ugali. May pagtitipon mamayang 8:00 hanggang 12:00. Iimbitahan ka namin, iha. Po, para saan po ang pagtitipon? Para sa organisasyon namin. May pagtitipon kaming ginagawa kapag Martes at Biyernes. Nais ka sana naming isama dahil gusto namin na makilala ka ng mga miyembro ng organisasyon namin.
May binibigay rin sila sa mga taong katulad mo na dayo sa lugar namin. Pag-iisipan ko po. Utal na sabi ko. Hindi ko alam kung anong klaseng organisasyon yon. Naguguluhan lang ako kung bakit sobrang gabi ng pagtitipon. Nang gabing yon ay hindi ako sumama at nagpanggap na masakit ang tiyan. Iniwan nila ako sa bahay ng mag-isa. Pumunta sila sa pagtitipon. Habang si Miguel naman ay pumunta sa kaibigan nito na nasa kabilang lungsod. Naising ko man sumama sa kanya ay hindi ito pumayag dahil puro lalaki lang daw sila roon. Mahihirapan lang daw ako, maiinip at baka mabastos na rin. Dahil sa wala akong pinagkakaabalahan, naisip kong libutin ang buong sulok ng bahay. Naligo muna ako para na rin maalis ang mga dumi sa katawan ko. Pagkatapos ay naisipan kong pumasok sa kwarto na bakante, kung saan palagi ko naririnig si Tia Emma na parang may ibinubulong sa hangin. Pagpasok ko ay agad bumungad sa akin na madilim at amoy langis. Ginamit ko ang keypad ng cellphone para gawing flashlight. Pinindot ko ang switch malapit sa may pintuan. Nang lumiwanag ay agad nagsitayuan ang balahibo ko. Sa dingding ay maraming nakadikit na mga drawing kung saan isang ulo ng tao na may sungay. Sa kisame ay may nakaukit na malaking bilog na may isang mata sa gitna kung saan umiiyak ng dugo. Ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang nakabaliktad na krus na nakasabit. Agad kong sinarado ang pintuan at bumalik sa kwarto ko. Ano ba talaga sila? Sana hindi tamang iniisip ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Sana hindi talaga ako sumama rito. Bulong ko na lamang sa sarili. Gising ako nang dumating ang mag-asawa. Para pa itong nag-aaway. Pilit na lamang akong tumahimik at inalis sa isip ang nakita. Kapag dumating si Miguel, ay aalukin ko na itong bumalik sa Cebu. Sana hindi siya katulad ng tiyuhin niya at asawa nito. Kahit itanggi ko pa ang nakita, ay may kutob na ako. Isang linggong hindi nakauwi si Miguel. Hindi ko rin matawagan dahil walang signal. Naising ko man na pumunta sa kabilang bayan para maghanap ng signal, ay hindi ako pinaalis ng mag-asawa. Sabi nila na marami raw masasamang tao roon at baka mapahamak ako. May pagtitipon mamayang gabi, iha. Ganoong oras pa rin. Sumama ka, ha? Pag-iisipan ko po. Ikaw lang mag-isa maiiwan. Dapat sumama ka. Sa ganoong paraan din ay magkakaroon ka ng mga kaibigan sa organisasyon namin. At saka, mainip ka lang dito kakahintay kay Miguel. Hindi pa yung babalik. Okay lang naman po sa akin na ako na lang mag-isa maiiwan. May libro rin naman po ako, hindi ako maiinip. 3 beses ko na silang tinanggihan at nagpanggap na may sakit. Ang pagtitipon ng organisasyon nila ay tuwing Biyernes at Martes, alas 8 hanggang alas 12 ng gabi. Palagi akong inaalok ng mag-asawa. Ngunit may masama akong kutob kaya gumagawa ako ng paraan para hindi makapunta. Bukod sa hindi ako makaalis, ay para rin akong binabantayan ng mag-asawa. Maidagdag na rin na hindi ko alam ang daan paalis. At hindi ko kabisado ang pasikot-sikot sa malagubat na lugar. Kung tatakas man ako, tiyak na mapapahamak lang ako. Isang araw, pumunta sa bahay si Kang Doming. Hindi pa rin umuwi si Miguel. Wala na akong balita rito. Si Tia Emma at ako lang ang nasa bahay. Bukod sa pagbabasa ng libro, paglilinis at paglalaba, ay wala na akong ibang pinagkakaabalahan. Malakas na kumatok si Kang Doming at galit na isinigaw ang pangalan ni Chocolas. Kulas! Kulas! Lumabas ka! Nasa kwarto ako nagbabasa ng libro nang sumigaw ito. Si Tia Emang lumabas at kumausap rito. Sinarado nito ng malakas ang pinto na ikinagulat ko. Sa tingin ko ay may problema sila. O kung hindi ay wala sa mood. Sabi nila curiosity kills. Kaya lumabas ako sa kwarto at lumapit sa may pintuan. Inilapit ko ang tenga
at nakinig sa pag-uusap. Mas mabuti na rin na makinig at mag-usisa. Sa ganoong paraan din kasi, malalaman ko kung may masama bang hangarin ng mga tao sa paligid ko. Wala rito si Kulas. Sa susunod na araw pa yung babalik. Dahil may inaasikaso para sa organisasyon natin. Gusto kong malaman kung bakit ang tagal ng pinapagawa ko sa inyo. Ano ba ang rason kung bakit hindi nyo man lang madala ang dalagang yon? Pagkarinig ko pa lang sa salitang dalaga, ay bigla akong kinabahan. Pasensya na. Maipapangako namin na madadala siya sa 3 Biyernes ngayong buwan. Kapag hindi nyo siya nadala, kayo ang sisigilin ko. Kailangan kong binyagan yan bago gawin ang plano natin. Maraming tanong ang nabuo sa isip ko. Kung anong plano nila, kung sinong dalagang tinutukoy, at para saan ang binyag. Iba ang dating ng boses ni Kang Doming sa pandinig ko. Parang nagsitayo ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko na tinapos ang pag-uusap dahil natatakot ako. Mabilis ako naglakad pabalik sa kwarto at inilak ang pinto. Hiniling ko na sana bumalik si Miguel para masamahan niya ako paalis. Kinuha kong malaking bag at inilagay roon ang mga gamit at damit ko. Napahinto lang ako sa ginagawa nang kumatok si Tia Emma. Iha, nandiyan ka ba? May ibibigay ako sa'yo. Hindi na sana ako sasagot. Pero bumukas ang pinto. Ginamit nito ang susi. Mabuti na lamang ay agad kong naitago ang bag sa ilalim ng kama. Baka maghinala siya na may balak akong umalis o tumakas sa lugar nila. Po, ano po yun, madam? Mga damit ko to noong ako'y dalaga pa. Ibibigay ko sana to sa'yo kasi hindi na kasya sa akin. Ay, hala, salamat po. Nasabi ko na lamang at tinignan ang mga damit na inilagay niya sa kama. Halos lahat ay kulay itim. Meron ding pula at maroon. Ang hilig talaga nila sa dark colors. Sa'yo na yan lahat. Wala po ba kayong anak na mapagbigyan yan? Ang dami naman po nito. May anak ako, iha. Nag-iisang anak ko yon. Babae siya. Siya'y kasing edad mo lang. Kaso hindi siya lumaki sa poder ko. Naroon siya sa kanyang lola sa probinsya ng Negros. Ganun po ba? Hindi man lang ba siya dumalaw sa inyo ni Chocolas? Hindi. Hindi nga kami kilala. Nang mga anak ako ay kinuha na yun ng lola niya at hindi na nagpakita sa amin. Gusto ko sanang dalawin, kaso hindi ko alam ang eksaktong address. Pagkarinig ko pa lang ng kwento niya, ay parang nakaramdam ako ng lungkot. Pagkatapos ng usaping yon, ay umalis na siya sa kwarto ko at ipinagpatuloy ang pananahi. Niligpit ko ang mga damit na bigay niya. Inilagay ko to sa kabinet. Hindi ko alam. Pero may nag-udyok sa akin na manatili at mag-usisa. Wala pa namang ginawang pananakit sa akin ng mag-asawa, kaya maghihintay muna ako kay Miguel. Pero hindi dapat ako makampante, sapagkat hindi ko pa sila lubusang kilala. Eksaktong 3:00 nang pumasok si Tia Emma sa kwarto, kung saan nakita ko ang baliktad na krus. Natatakot ako manatili sa loob ng bahay. Kaya tuwing papasok siya sa kwartong yon, ay lumalabas ako at pumupunta sa may duyan. Naisip ko rin na kapag may dadaan ay tatanungin ko ito tungkol sa daan papuntang sakayan o highway. Pero kahit ilang beses pa akong mag-abang, ay walang napapadpad dito. Ang kabahayan ay malayo ang distansya sa isa't isa. Ang mga bahay ay palaging nakasarado. Naisip ko rin na wala yatang nakatira. Bukod kay Miguel, Tia Emma, Chocolas at Kang Doming ay wala na akong ibang nakita sa lugar na ito. Kung titignan ang paligid, maraming mga puno, halaman at para na itong kagubatan. Sa 2 linggo kong pananatili ay hindi pa rin umuwi si Miguel. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya umuwi. At kung ano ang ginagawa nito sa bahay ng kaibigan. Hindi ko lang maiwasang isipin na sana hindi na ako sumama sa kanya sa Capiz
Sa lugar na sobrang nakakainip ang katahimikan, wala pang signal. Kung nasa Cebu pa ako, ay matitiis ko pa ang bunganga ng tiyahin ko kahit buong araw pa itong tumatalak. Sumama ako kay Miguel para hindi kami malayo sa isa't isa, lalo na't walang signal sa lugar nila. Sobrang nakakatampo dahil iniwan niya ako sa poder ng tiyuhin niya at sa asawa nito. Ikalawang Martes ng Nobyembre ay ang pangatlong linggo kong pananatili sa bahay ng mag-asawa. Hindi ko na sila pinag-isipan ng masama. Bukod sa para nila akong tinuring na anak, ay palaging nila akong dinadalhan ng pasalubong. Hindi ko mahuhusgahan ang ugali nila dahil pinakisamahan naman ako ng mga ito. Ang problema lang ay ang tungkol sa bakanting kwarto kung saan ko nakita ang senyales ng demonyo. Hindi ko dapat baliwalain yon. Iha, sumama ka sa amin mamayang gabi ha? Po, saan po ba? Sa pagtitipon. Kailangan mong pumunta dahil mag-iisang buwan ka na sa lugar namin. Pag-iisipan ko po. Huwag mo nang pag-isipan. Dahil isasama ka namin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka namin hahayaang mag-isa rito dahil uso na ngayon ang aakyat bahay. Baka mapahama ka. Sabi nito sa akin, sabay bigay ng mangga at siopaw. Araw-araw nila akong dinadalhan ng pasalubong. Sa 3 linggo kong pananatili sa poder nila, naramdaman ko na may magulang ako. Hindi man ako naging kampante dahil sa kwartong may baliktad na krus. Ngunit sa pakikitungo sa akin na mag-asawa, tila unti-unting nagbagong pananaw ko. Nang gabing yon ay sumama ako sa kanila sa pagtitipon. Kahit hindi pa ako papayag, ay dadalhin pa rin nila ako ng sapilitan. Pagkarating namin sa lugar, ay sinalubong kami ng mga matandang babae na nakasuot ng mga itim na bestida. Sa likod kami nakaupo, habang ang matatandang babaeng nakaitim ay nasa harap. Inilibot ko ang paningin sa paligid. Wala namang disenyo. Sa maliit na stage, ay may tarpaulin na nakadrawing ang malaking bilog na may mata sa gitna habang umiiyak ng dugo. Napansin ko kaagad ang simbolong yon dahil sa katulad ito sa bakanting kwarto sa bahay. Parang nasa kagubatan kami kung saan walang kabahayan at ang tanging nakatayo lang ay ang stage. Nang tatayo na sana ako ay hinawakan ako ni Tia Emma. Ang creepy lang sa part na may maraming kandila sa bawat gilid. Isa lang ang ilaw at nakatutok ito sa stage. Naglakad si Kang Doming papunta sa stage at nagsalita. Hindi ako naging tutok sa mga pinagsasabi nito. Tinignan ko lang ang mga tao. Kung bibilangin ay nasa 40 lamang. Nang tumingin ako sa stage, nakita ko si Kang Doming na may hawak na patalim. Matulis ito at maliit lamang. Ang mga pinagsasabi nito ay tungkol sa relihiyon. Sinabi niya kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Hindi ko na lang binigyan pansin ng sinabi niya. Naagaw ang atensyon ko sa grupo ng mga kalalakihan na lumapit sa stage at lumuhod. Nakasuot ang mga ito ng itim. Anong ginagawa nila? Bulong ko kay Tia Emma at akmang tatayo. Sila ang uutusan ni Kang Doming upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Kakatok sila sa bawat pintuan at magbibigay ng leksyon. Akmang tatayo ako nang hilahin ako ni Tsukulas. Halos maihina ako sa pants ko dahil sa sobrang kaba. May narinig na akong kwento patungkol sa mga kulto. Magkatulad lang ito sa sinabi ni Tia Emma. Hindi ako naniniwala sa ganon, lalo na kapag hindi nakita ng sarili kong mata. Pero nang maranasan, marinig at nakita ko na, masasabi ko na totoo nga. Mauna na po ako. Masakit po kasi ang tiyan ko. Hindi ka pwedeng umalis mag-isa kasi delikado. At saka, huwag mong subukang tumakas sa amin. Pagkasabi ni Tsukulas ng salitang yon, ay umupo na lamang ako at pinagmasdan ng mga kalalakihan na umalis at naglakad palayo. Naglakad naman palapit sa amin si Kang Domi at ngumiti nang makita ko. Nandidiri ako sa malagkit na tingin nito sa kabuuan ko. Buti't nakapunta ka, Iha.
Sa Biyernes ay bibinyagan kita. Basta dumalo ko ulit sa pagtitipon. Naiintindihan mo ba? Ho, Bingi ka ba? Ang sabi ko, bibinyagan kita sa Biyernes. opo. Sagot ko dahil sa takot. Ang mag-asawa naman ay nakangising nakaharap kay Kang Doming. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyang binyag. Sa pagkakaintindi ko, gagawin nila akong kasapi ng organisasyon nila. Ang maging kulto at maglingkod sa sinasabi niyang Panginoon. Akala ko matatapos na kami. Pero dinala ko ni Tia Emma at Chokolas sa ilalim ng stage kung saan may hagdan pababa. Namangha ako sapagkat hindi ko inaasahang may ganoong lugar. Sa paglalakad namin pababa, ay makikita ang mga larawan ng taong may sungay. Nakarating kami sa malaking silid kung saan may malaking trono sa harapan. May ribulto na nakaupo rito. Nagimbal ako nang makitang nakahubad ang ribulto. Nakikitang pribado nitong parte sa katawan at ito'y may sungay. Napa-sign of the cross ako nang makita ang krus na nakabaliktad. Si Chokolas at Tia Emma ay humalik sa ribulto. Habang ako'y sapilitan nilang iningungugod sa ribulto upang humalik rin. Bitiwan niyo ako! Mga hayop kayo! Hahalikan mo ang Panginoon namin o dadanak ang dugo rito. Mamili ka. Mga hayop kayo! Kasalanan mo ang nangyayari sa iyo ngayon. Kung hindi ka lang napunta sa lugar namin, di masaya ka nakatunganga ngayon sa inyo. Wala na akong nagawa kung hindi halikan ng hubot-hubad na ribulto. Bukod sa amin ay wala nang iba pang tao sa silid. Umiiyak akong sumunod sa utos ng mag-asawa dahil sa natatakot ako sa dala nitong patalim. Habang humahalik at lumuluhod, ay napansin ko ang pagsisigaw nila ng mga Latin words. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito. Ang alam ko lang ay ang takot. Nang makalabas kami sa silid, ay tinalian nila ang kamay ko. Hindi lamang ako pumalag at nagpatianod kung saan man nila ako dadalhin. Pagkalabas namin ay bumungad si Kang Doming at ang isang dalaga. Sa tansya ko'y teenager pa ito. Sa stage ay hinalay at hinubaran ni Kang Doming ang dalaga. Hindi ko kayang tumingin dito. Grabe, hindi sila nahiya kahit na may nakakita. Nakita ko rin ang grupo ng mga kalalakihan na nakaitim. Kung saan nakita ko kanina na umalis. Ang mga ito ay nasa gilid lamang. Habang lumuluhod, hinatak na ako ng mag-asawa kung saan parang kagubatan ng dinaanan namin. Gusto kong tulungan ng dalaga, kaso hindi pwede. Wala akong lakas at bukod pa ron ay may hawak ng mga patalimang bawat isa. Bitiwan niyo ako! Sigaw ko nang halos kinakaladkad na ako ng mga ito. Nakatali ang mga kamay ko, kaya hindi ko kayang manlaban. Tumahimik ka! Kapag napuno ako sa babae ka, nako, pinapakain ka namin sa bahay. Binibilhan ng pasalubong. At iniintindi. Dapat suklayan mo ang mga ginagawa namin sa'yo. Pagod na ako makipagplastikan sa'yo, babae ka. Kaya sundin mo ang mga utos namin. Mga demonyo kayo. Paalisin niyo na ako, parang awa niyo na. Hagulgol ko na lamang dahil itinulak ako ni Chokolas sa may damuhan. Sa Biyernes ang binyag mo. Huwag kang magtatangang tumakas sa amin. Kapag ginawa mo yon, ay mapapahamak ang pamilya mo sa Cebu. Bigla akong kinabahan sa banta nito. Kung pwede lang ako maglaho sa madilim na kagubatan na yon, ay matagal ko nang ginawa. Akala ko mabuti silang tao. May masama palang balak ng mga to. Sana hindi ako nagtiwala agad. Sana hindi ako nagtiwala kay Miguel. Dahil siya mismo ay iniwan ako sa mga kulto niyang tsuhin at sa asawa nito. Maawa kayo, gusto ko nang umuwi. Hindi pwede. Nakita mo ang babae kanina na kasama ni Kang Doming. Pininyagan niya yon. Ikaw naman ay sa Biyernes. Eksaktong kabilugan ng buwan. Hindi, ayoko. Hagulgol ko na lamang.
Nang malapit na sa bahay kung saan nakikita ng liwanag, ay tinanggal nila ang tali sa kamay ko. Papatakasin niyo po ba ako? Kapag tumakas ka, tandaan mo mapapahamak ang mga kamag-anak mo sa Cebu. Tumahimik na lamang ako habang umiiyak. Gusto kong tumakbo papunta kung saan makatakas lang. Ngunit madilim ang paligid. Bukod pa ron ay hindi ko alam ang daan paalis sa lugar. Nang makapasok kami sa bahay, ay hinatid nila ako sa kwarto. Habang nakatutok pa rin ng patalim sa tagiliran ko. Kapag nakauwi si Miguel, wala kang sasabihin, ha? Naiintindihan mo? Tara na, Kulas. Hindi yan tatakas, subukan lang niya. Apat dadanak talaga ang dugo. Iniwan na nila ako. Sa pagkakataong yun ay hindi ko alam kung anong gagawin. Sinarado nilang pinto ng malakas at humalakhak pa na parang mga demonyo. Lumapit ako sa may pintuan, sabay upo sa sahig at humagulgol. Narinig kong usapan nila na mas lalong ikinadagdag ng kaba ko. Sa darating na Biyernes ay bibinyagan ng babaeng yan. Eksaktong full moon. Sa susunod naman na Biyernes ay iaalay na siya. Sinabihan ako ni Kang Doming. Siguraduhin ko lang daw na birhen pa ang babaeng yan. Birhen pa yan, nakakasiguro ko. Sa katawan at kulay pa lang nito ay alam ko na. Sigurado ka bang hindi pa yan nagalaw ni Miguel? O baka kaya'y may nakatalik na yun doon? Sa Biyernes malalaman yan kapag tinikman ng ating propetang si Kang Doming. Hindi ko na lang tinapos ang pakikinig sa usapan. Humiga ako sa kama at nagtalukbong. Hindi ko talagang inaakalang mangyayari sa akin ng katulad ng mga nakikita ko sa MMK. Wish ko lang at magpakailanman. Nababasa ko rin sa internet ang tungkol sa kulto. Kumakatok raw ito sa mga pintuan 10 oras ng gabi. Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Pero sa nangyayari ay parang gusto ko na lang mag-time travel kung saan okay pa lahat. Natatakot ako sa kahinatnan kapag tumakas ako. Ayaw kong mapahamak sila siya at ang mga pinsan ko. Hindi man nila ako tinuring ng mabuti noon. Pero ayaw ko namang may mangyaring masama sa kanila. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ako makatulog sa mga pangyayari. Naalimpungatan ako nang mapansin kong may nakaupo sa kama. Gulat akong tumayo at binalot ang sarili ng kumot. Lumayo ka sa akin! Hindi ito nagsalita, ngunit ito'y humalakak lamang. Napatingin ako sa taong lumapit sa akin. Sa sobrang gulat ko, ay bigla akong humagulgol at niyakap siya. Maawa ka, iuwi mo na ako sa amin! Oh, bakit? At saka, huwag kang umiyak. Namiss mo naman ata ako ng sobra, no? Ilayo mo na ako rito, maawa ka, Miguel. Ano nangyayari sa'yo? Nandito na naman ako eh. Pasensya mo na kung matagal akong nakabalik. May inaasikaso lang ako. Nasaan ang tsuwi na tiyahe mo? Nandun sa labas. Bakit ka pala umiiyak? Ilayo mo na ako rito. Sasabihin ko na sanang ilayo ako nito dahil may masamang balak ang tiyuhin niya at asawa nito sa akin. Hindi na lang ako nagsalita pa dahil nakita ko si Tia Emma na nakasilip sa may pintuan habang nilalakihan ako ng mata. Alam ko na sa oras na magsumbong ako ay may masamang mangyayari sa akin. Ano nga? Bakit ka nagkakaganyan? Nandito na naman ako. Tumahan ka na. Magsasalita na sana ako pero biglang sumingit si Tia Emma at nakangiting lumapit sa amin. Tagal mo na wala, Miguel. Yan tuloy, umiiyak na ang nobya mo. Abat halos araw-araw yan naghihintay sa'yo. Buti nandito kami para alagaan siya, di ba, iha? Medyo malambot na pagkasabi pa nito. Mabait ko no, pero nasa loob ang kulog. Hindi man lang niya hinayaang magsalita si Miguel. Tanging dumaldal lang siya kung anong mga ginagawa ko ng mga lumipas na mga araw. At ang pagsisinungaling sa kabaitan nilang mag-asawa sa akin. Dumating naman si Chocolas at sinabing kakain na.
Nang nasa hapagkainan ay hindi ako nagsasalita. Sa takot din ay halos hindi ako lumayo kay Miguel. Hindi ko alam kung tama bang pagkakatiwalaan ko ito. Lalo pat kadugo niya ay kasapi ng mga kulto. Wala akong kaalam-alam kung may alam ba ito sa kinabibilangan ng mga ito. Sa napapansin ko naman ay parang walang alam si Miguel. Base na rin sa ikinikilos ng mag-asawa. Bakit pala natagalan kang makabalik, Miguel? May inasikaso ko. Parang sideline ko, kumbaga. Hindi na ako nag-usisa pa. Dahil ang mag-asawa ay para akong pinapatay sa masamang tingin. Nang matapos kaming kumain, ay bumalik ako sa kwarto. Habang si Miguel naman ay tinulungan ng tiyuhin sa pagpapakain ng mga alagang manok. Habang nagtutupi ako ng mga damit, ay biglang pumasok si Tia Emma at tinutukan ako ng patalim. Sabi niya kapag nagsumbong daw ako kay Miguel, tiyak na malalagay kami sa panganib. Sinabi niya na sobrang makapangyarihan ng kanilang Panginoon. Pinilit kong tumahimik at tanging tangulang ang sagot. Dahil 2 araw na lang ay bibinyagan ako. Nag-isip ako ng paraan para makatakas. At nagdadalawang isip na sabihin kay Miguel ang lahat. Miyerkules pa lang ay takot na akong sumapit ang Biyernes. Hiniling ko na sana paatras na lang ang araw. Kinagabihan ay magkatabi kaming natulog ni Miguel. Kaya naisipan ko na sabihin na lamang lahat. Miguel? Medyo naiiyak kong bulong dito. Bakit? May problema ba? Kanina ka pa balisa. Simula nung dumating ako. Makinig ka. Ano ba yon? Hinaan mo lang ang boses mo. Naiinis siyang tumingin sa akin. Sabihin mo na. Ano ba yun? Si Chocola sa Tia Emma ay kasapi ng mga kulto. Pagsisimula ko, pero tumawa lang siya. Ano? Joke ba yan? Hindi, maniwala ka. Kailangan mo kong ilayo rito, bumalik na tayo sa Cebu. Hindi sila kulto. At saka mabubuting tao si Tia Emma at Chocolas. Huwag mo naman silang pag-isipan ng masama, Ria. Dinala nila ako sa pagtitipon. Nakita ko lahat. Sinabi nila na bibinyagan daw ako ni Kang Doming. Naalala mo bang lalaking yun? Sabi nila na propeta raw yun. Ang Panginoon nila ay ang hubot-hubad na rebultong may sungay. Maniwala ka sa akin, Miguel. Imposible yan, Ria. Hindi totoo ang mga kulto. Sabi niya pa at humalakhak. Umiyak na lamang ako habang nakahawak sa mga mata kong namumugto. Narinig ko sila na iaalay ako sa susunod na Biyernes. Kaya ngayong darating na Biyernes din ay dapat mabinyagan na ako. Tumigil ka na nga, Ria. Itulog mo na lang yan. Epekto ata yan ang pagbabasa mo ng libro nang wala ako eh. Hindi, makinig ka naman sa akin. Hindi totoong tungkol sa kulto. Tanging sabi-sabi lang yan ng mga matatanda. Akmang magsasalita pa sana ako pero tinalikuran niya ako. Kinuha ko sa bagang keypad na cellphone. Sinubukan kong mag-Facebook gamit ito. Ngunit sa kasamaang palad ay wala talagang signal. Hindi ako nakatulog ng gabing yun dahil sa kaba. Huwebes nang maisipang kong tumakas. Pero bantay sarado ako ng mag-asawa. Hindi ako makadaan palabas dahil makikita ko ni Tia Emma. Sa labas naman ay nakabantay si Chocolas. Nasa kwarto lamang ako kasama si Miguel. Hindi niya ako kinakausap dahil sa pinagsasabi ko nito. Buong araw ay walang nangyari. Araw ng Biyernes ang kinatatakutan ko. Maaga pa lang ay ginising na kami ng malakas na katok. Nasa kama ako nakahiga habang si Miguel ay sa sahig. Halos masira ang pintuan dahil sa sobrang lakas ng katok. Ano ba yun? Aga-aga naman. Sabi pa ni Miguel habang kinukusot ang mga mata. Tumayo ako sabay lapit sa kanya. Natatakot ako, Miguel. Maawa ka, ilayo mo na ako rito. Sa katapusan pa tayo uuwi, Ria. Ilayo mo na lang ako rito. Hindi na niya ako sinagot at naglakad papunta sa labas. Siya ang nagbukas ng pintuan dahil natagalang bumangon ng mag-asawa.
Sumilip na lang ako sa siwang ng pintuan ng kwarto, kung saan makikita sila na nag-uusap sa labas. Ang aga mo naman, Kang Doming. Ano bang atin? Pagkarinig ko pa lang sa pangalan ng taong nasa labas, ay umiyak ako lalo sa takot. Nasaan si Kulas at Emma, iyo? Nasa kwarto. Niligpit ang higaan. Ay, yan na pala. Chokolas, Tsa Emma, magandang umaga. May naghahanap po sa inyo. Pumasok ka na sa kwarto, Miguel. Kami nang bahala rito. Nang makita kong naglakad si Miguel pabalik sa kwarto, ay inayos kong sarili ko. Si Tsa Emma, Chokolas at Ka Doming naman ay lumabas. Ano raw ang pakay? Hindi ko alam eh. Totoo ba talagang sinasabi mo na kasapi sila ng kulto? Maniwala ka sa akin. Kilala mo ko, Miguel. Narinig ko kasi si Tsa Emma at Chokolas na nag-uusap sa labas kagabi. Narinig ko ang tungkol sa binyag at alay. Pero yun lang ang malinaw sa pandinig ko. Hindi ko alam kung ano pa yung tinutukoy ito. Ilayo mo na ako ngayong araw sa lugar na to. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Bukod sa wala tayong matutuluyan, wala pa tayong tiket pa uwi. Itakas mo na lang ako, Miguel. Parang awa mo na. Hindi pa rin talaga ako kumbinsido na kulto sila. Mababait na tao si Chokolas at Tsa Emma. Imposible talaga ang pinagsasabi mo eh. Ito na lang, makinig ka sa usapan nila sa labas. Siguruhin mong hindi ka makikita. Sa tingin ko ang pakay ni Kang Doming dito ay ako. Dahil bibinyagan raw niya ako mamayang gabi sa kabilugan ng buwan. Lumabas nga si Miguel at makinig sa usapan. Ako naman ay abala sa pagliligpit ng damit at gamit ko. Pinasok ko lahat sa malaking bag. Ayaw kong may maiwan na gamit. Baka katulad yun ng nasa TV, na gagamitin ng mga gamit ng isang tao para sa ritual na gagawin nito. At sa ganoong paraan ay mapapahamak ang may-ari ng gamit na yon. Matagal bago bumalik si Miguel. Nang makabalik siya, ay para itong wala sa mood at galit na galit ang mukha. Totoo nga. Iba ang binyag na sinasabi ni Kang Doming. Ikaw ay hahalayin niya sa harapan ng mga miyembro nito. Hindi pwede yan. Gagawa ko ng paraan para maitakas ka. Diyos ko, sinabi ko naman sa'yo na paniwalaan mo ako, Miguel. Sana hindi na lang ako sumama pa dito sa kapis. Hindi ko naman alam na kabilang din pala sila sa mga kulto. Anong din? Huwag mo sabihin may kinabibilangan ka rin. Ano? Wala. Ba't ka nauutal? Tumahimik ka nga. Nag-iisip ako ng paraan kung paano kita itatakas. Buong araw ay nasa kwarto kami ni Miguel. Ang mag-asawa naman ay nasa bakanting kwarto kung saan nakita ko ang baliktad na krus. Nang lumabas si Miguel, ay bumalik ito na parang tuwang-tuwa. Ano? May plano ka na ba? Naglalabas si Tsa Emma. Habang si Chokolas nagsisibak. Narinig ko rin na mauna sila sa pagtitipon. Habang ikaw, susunduin ang mga miyembro nila. Nalaman ko rin na hindi ka pala pwede saktan nila. Dahil dapat matikman o mabinyagan ka muna ni Kang Doming. Kung mangyayari man na masaktan ka, paparusahan daw sila ng Panginoon. Oh, ano nga ang plano? Kapag napahamak talaga ako, ikaw ang una kong sisisihin, Miguel. Dahil sa'yo napunta ako sa ganitong sitwasyon. Tumahimik ka nga muna dyan. At saka hindi kita pinilit na sumama. Ikaw lang ang nagpresenta. So, kasalanan ko ngayon. Kasalanan ko bang kampo ng demonyo yung tsuhin mo at ang asawa nito? Hindi ko alam na ganun pala sila. Ayoko na may ibang gumalaw sa'yo. Kaya nag-iisip ako ng paraan. Itong gagawin natin. Makinig kang mabuti. Kung ikakandado nila tayo dito sa loob, katulad ng sabi nila, nakita mo ba yung bintana sa banyo? Doon tayo dadaan. Ang taas ng bintana at ang liit. Magkakasya ba tayo ron? Magkakasya tayo ron, sigurado ako. Dahil kapag sa harap tayo dumaan, baka mahuli tayo ng mga miyembro ng grupo nila na susundo sa'yo. Kung sa banyo tayo dadaan, sa likod tayo babagsak, kung saan hindi tayo mapapansin. At bukod pa ron, may maliit na daan sa likod, papunta sa kabilang sityo. Siguruhin mo lang talaga na safe yung plano mo. Paano palang mga gamit natin? Iwala lang natin dito sa ilalim ng kama. Ang importante, makatakas at mailayo kita sa kanila.
Basta magtiwala ka sa akin. Kinagabihan ay totoo ngang kinandado kami ng tiyuhin ni Miguel at asawa nito. Nakangiti pa itong nagpaalam sa amin. Sa loob-loob naman pala ay may masama palang balak. Sinira ni Miguel ang bintana ng banyo. Binuhat niya pa ako para mailabas. Nang makalabas ako ay hindi ko mapigil ang kabahan dahil sa sobrang dilim ng paligid. Habang nakasampa na si Miguel ay biglang may malakas na katok sa pintuan. Nagmamadaling bumaba si Miguel. Nang nasa labas na kami ay dahan-dahan kaming naglakad. Sa likod kami dumaan kung saan hindi kami makikita ng mga tao sa harap ng bahay. Nang medyo malayo na kami, ay narinig namin ang malakas na paghampas sa pintuan. Sa tingin ko'y sinira ito. Nagmamadali kami tumakbo ni Miguel. Buti na lamang ay maliwanag ang buwan. Dulot ng sobrang takot at kaba ay hindi ko nasuot ang tsinelas. Ang dami kong sugat sa paa dahil sa matutulis na kahoy at maliit na bato. Malayo-layo na tayo. Pahinga muna tayo rito, Ria. Hingal na sabi ni Miguel habang nakahawak sa mga tuhod nito. Baka mahanap nila tayo, Miguel. Tara na! Sa kabilang sityo tayo tutuloy. May bahay doon na bakante. Bahay yun ng lola ko. Sigurado ka ba na safe, Ron? Sigurado ko. Dahan-dahan lang ang paglalakad namin dahil sa pareho kaming walang suot na tsinelas. Ang mga paa namin ay puro sugat na, para kaming pulubi. Sa paglalakad ay nakarating kami sa isang lugar kung saan kaunti lang ang mga kabahayan. Maliit lamang ang mga bahay, ngunit kahit ganon ay hindi naman nakakatakot tingnan. Hindi ko talaga maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Baka kasi nasundan kami. Hindi madali sa akin ang pangyayaring yun. Lalo na't hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon sa akin. Sa paglalakad namin ay dinala ko ni Miguel sa isang maliit na bahay kung saan gawa ito sa kawayan. Halika sa loob. Pasok. Pwede bang bukas ay umuwi na tayo ng Cebu? Sa susunod na linggo na lang. Nang sa ganon, makapagpahinga na muna tayo. At saka, hindi na tayo masusundan dito. Siguruhin mo lang, Miguel. Hindi ko hahayaang galawin ka na matandang yan. Dapat sa akin ka lang, Ria. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Ria. Nang sabihin niya yon, ay saka lang kami pumasok ng bahay. Pagpasok namin, ay napansin ko kaagad ang kahoy na lamesa. Yun lang kasi ang nakatayo at makikita sa loob. Ang tanging nagbibigay liwanag lang ay ang poste na nasa labas. Sa sobrang pagod ay nakatulog kami sa sahig, nagawa rin sa kawayan. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay na nagmumula sa labas. Ginising ko si Miguel para sabihin sa kanya na umaga na. Makikita sa bukas na bintana ang mga taong nagsisidaanan sa labas. Miguel, gumising ka na riyan. Oh, bakit ba? Bumangon ka na riyan. Maaga pa naman ah. Kaya na. Pagod ako eh. Anira ka talaga oh. Gusto ko pang matulog. Papatayin mo ba ako sa gutom? Ang okay mo naman, babae ka. Ano? Hoy, sabing bumangon ka na riyan eh. Oo na, nakakainis ka naman eh. Saan dito may tindahan? Sama mo ko, bibili tayo ng bigas at ulam. Buti na lang talaga nadala ko ang pera bago tayo tumakas. Nangihinayang nga lang ako sa keypad na cellphone. Nahulog ata nung pagbaba ko sa bintana ng CR. Dala rin naman ako ng pera eh. Huwag kang mag-alala. At saka, ako nang bahalang bumili ng bigas at ulam. Mayuwang ka na lang dito. Sasama ko, natatakot ako rito eh. Dito ko na lang. Makita ka ng mga kakilala o miyembro ng grupo ni na Chocolas at Cha Emma. Delikado lumabas at saka hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao rito. Huwag mo hayaang makita kanila. O sige, pakibilhan din pala ako ng damit. Basta huwag kang lalabas ha. Oo nga, paulit-ulit ka naman eh. Nang makaalis na si Miguel, ay nilinis ko ang buong bahay. Marami kasing alikabok, pero kahit ganon, maayos pa naman ang bahay. Sinunod ko ang sabi niya na huwag lumabas
at huwag magpakita sa mga tao. Iwas na lang din daw. Matagal bago nakabalik si Miguel. Sa tansya ko'y 5 oras siyang nawala. Pagkabalik naman niya ay may dala na siyang pagkain, bigas, tubig, damit, at iba pang magagamit namin. Sa loob ng 3 araw ay hindi ko maiwasang magtanong at mag-usisa. Minsan kasi nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Wala na pala ito sa tabi ko. Medyo kinutuban na ako pero pilit na lang akong tumahimik. Saan ka ba galing kagabi? Baka iniisip mong hindi ko alam na nawawala ka tuwing gabi. Pagsasalita ko habang naghuhugas ng pinggan. May inasikaso lang ako. Huwag ngayon, Rhea, pagod ako. Ano? Kailangan ba talaga 10 oras ng gabi, Miguel? Pwede bang tumahimik ka na lang? Ang dami mong tanong nakakainis. Buti nga lang at nagtanong lang ako. Hindi ako nagrereklamo sa pinagagawa mo sa akin. Hindi ako lumabas ng bahay, tulad ng sabi mo. Pero hanggang kailan? Gusto ko na umuwi, Miguel. Buti sana kung ang inaasikaso mo ay pagkuha ng tiket para sa atin. Tumahimik ka nga. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Rhea. Buti nga niligtas kita eh. Kung hindi ko ginawa yon, matagal ka na naglupasay dun. Ano? So nanunumbat ka? Obligasyon mo ko habang nandito pa tayo sa Capiz. Huwag mo kong sumbat-sumbatan kasi ikaw ang dahilan kung bakit muntik malagay sa panganib ang buhay ko. Kung hindi lang ako sumama sa'yo, di sana masaya ako ngayon sa buhay ko sa Cebu. Ikaw ang dahilan ng paghihirap ko, Miguel. Hindi na siya sumagot at nilayasan ako. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. 2 araw siyang hindi nakauwi. Medyo nawala na rin ang kaba ko sa tiyuhin ni Miguel at sa asawa nito sa lumipas na araw. Sa 2 araw niyang nawala ay lumabas ako ng bahay. Sinubukan kong makipag-usap sa mga taong dumadaan o nakikita ko. Pero umiiwas sila sa akin at may 1 beses pa na tumakbo ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit ilag sila sa akin. Kung ang itsura man ang kinatatakutan nila, sa tingin ko hindi naman. Bukod sa may itsura ako, marunong din naman akong manamit. Nang makauwi si Miguel, ay kinumpronta ko ito. Kailangan kong makauwi sa Cebu. Bukod sa namimiss ko na sila, ay nag-aalala ako sa kalagayan nila. Natatakot ako sa kahinat na ng pagtakas ko. Baka magkatotoo na mapapahamak ang tiyahin ko. Kung makapangyarihan man ang Panginoon nila, sana hindi talaga totoo yun. Saan ka na naman galing? Kung hindi mo inasikaso ang pagkuha ng tiket, ako na lang ang aasikaso. Uuwi ako mag-isa sa Cebu at iiwan kita rito. Bigla ako nitong sinakal na ikinagulat ko. Unang beses niyang ginawang pananakit sa akin. Sa napapansin ko ay para itong sinapian. Ibang pagkakakilala ko sa kanya sa nakakaharap ko sa nagdaang araw. Tumahimik ka. Malilintigan ka talagang babae ka. Hindi ka uuwi. Sa akin ka lang. Sabi pa nito at mas lalong idiniin ang pagkasakal sa akin. Hindi pwede. Itiwan mo ko, ano ba? Hindi. Sa akin ka lang. Ako lang dapat ang paglilingkuran mo. Dapat na magpasalamat ka sa akin eh. Dahil itinakas kita sa puder ang tiyuhin ko. Kung hindi ko yun ginawa, tsak na inalay ka na ngayon. At hindi pwede mangyari yun. Sa akin ka lang dapat ialay. Ako lang dapat ang Panginoon mo. Sabi pa nito na ikinagulat ko. Agad niya akong itinulak na siyang dahilan ng pagkatumba ko. Hinubad niya ang suot na damit na ikinaagaw ng atensyon ko. Nakuha ng atensyon kong tattoo niya sa dibdib. Ito ay 666. Naalala kong mga narinig ko sa radyo. Patungkol sa 666. Kung saan sila'y sumasamba sa demonyo. O sabihin na lang natin ng mga kulto. Akmang tatakbo ko papunta sa labas. Pero naharangan niya ako. Agad niya akong pinatungan na mas lalo kong ikinahagulgol. Tumigil ka na! Paalisin mo na ako, Miguel! Tumahimik ka! Hindi ka aalis. At walang aalis. Naintindihan mo? Ako ang Panginoon. Kaya dapat paglingkuran mo ko. Sa akin ka lang, Rhea. Sigaw nito at sinampal ako ng napakalakas.
Hindi ko talaga maisip ng nobyo kong mabait at marespeto ay biglang nagbago at naging demonyo. Iyak lamang ako ng iyak habang ito'y abala sa pangahalay sa akin. Pilit ko itong tinulak pero hindi kaya ng lakas ko. Buti na lamang ay nahawakan ko ang botelya ng beer. Hinampas ko yun sa kanya na dahilan na ikinadugo ng ulo nito. Bumalik ka rito, Ria. Kapag nahuli kita, tsak nadadala ang dugo. Huwag mong hayaang maabutan kita. Kapag nangyari yun, hindi na kita pakakawalan. Sigaw nito. Ako naman ay mabilis na tumakbo palabas. Madilim ang paligid. Dahil 10 oras na ng gabi, kinuha kong malaking 2x2 sa labas ng isang bahay. Tulong! Tulungan niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Maawa kayo sa akin! Sigaw ko habang kumakatok sa mga kabahayan. Kahit isa'y walang nagbukas, kaya lalo akong naiyak. Tumakbo lamang ako ng tumakbo. Nadaanan ko muli ang parang gubat, pero iba dahil nakikita ko na ang mga kotse sa may unahan. Napalingon ako sa likuran nang makita ko nakasunod si Miguel. Nagtago ako sa likod ng malaking puno at umupo ako rito. Pilit ikinukubli ang sarili sa damit at sa mga halaman. Di ka makakatakas sa akin, Ria. Lumabas ka na yan. Alam ko kung saan nakatirang tiyahin mo sa Cebu. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na. Dahil kung hindi, mapapahamak talaga sila. Mahabang litanya nito. Hindi ako lumabas. Hindi man ako ganun kamakadiyos, pero kailangan ko magtiwala sa Panginoon ko. Ang Panginoon ko na may hangaring mabuti. Hindi ako gumalaw sa takot na mahuli. Nang mapadaan ito sa pinagtataguan ko, ay mas lalo akong kinabahan. Kaya hinawakan ko na lang ng mahigpit ang 2x2 na hawak ko. Ihahatid na kita sa Cebu, Ria. Lumabas ka na. Huwag ka matakot sa akin. Mabait naman ako eh. Napuno lang ako dahil sa pagbubunganga mo. Hindi lang ako umimik hanggang sa nawala na to sa paningin ko. Nang maramdaman kong wala na talaga, ay tumakbo ko papunta sa kalsada. Maraming dumadaan na kotse, kaya pumara ako. Kahit isa ay walang huminto. Nagulat na lamang ako nang may humawak sa braso ko. Huli ka! Sa akin ka lang! Hindi ka pwedeng umuwi, Ria! Tulong! Tulong, bitiwan mo ako! Sabi ko pa, at hinampas ko ito ng 2x2. Hindi yun tinablan. Tinakpan pa nito ang bibig ko at hinila ko pabalik sa kung saan kami galing. Siniko ko ito, sabay kagat sa kamay nito. Nang mabitawan ako ni Miguel, ay mabilis akong tumakbo. Wala akong suot na tsinelas kaya mas lalong nagdurugo ang mga sugat ko sa paa. Hindi ko inalintan ang sakit. Takbo lang ako ng takbo. Lumingon ako sa likuran, pero wala na akong nakitang nakasunod sa akin. Maawa kayo sa akin, Papa Jesus. Sana makaalis na ako sa lugar na to. Tulungan mo ako kahit ngayon lang. Kapag tinulungan mo ako, magsisimba na talaga ako palagi at magiging active sa simbahan. Maawa ka, Lord. Sa pagtakbo ko ay nakakita ko ng isang matandang babae na nagtitinda ng balot. Habang katabi naman ito ay nagtitinda ng sigarilyo. Lumapit ako sa kanila at nanghingi ng tulong. Ayaw sana nila akong tulungan. Baka modus ko raw para magnakaw. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Maniwala po kayo sa akin, nagsasabi po ako ng totoo. Tulungan niyo ako makauwi sa Cebu. Pagod na po ako. Pagmamakaawa ko. Nagtinginan lang sila pero kalaunan ay tinulungan din ako. Agad tinawag ng aling nagtitinda ng balot ang isang tricycle driver. Dinala nila ako sa ospital. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa ospital, kinuwento nila ang tungkol sa lugar na pinanggalingan ko, kung saan muntik akong mapahamak. Sinabi nila na ang lugar na yon ay maraming nangyayaring kababalaghan. Totoo nga na mga kulto ang mga yon at marami nang nawalang bakasyonista dahil sa mga ito. Iba't ibang organisasyon pero magkaparehas ng hangarin kung saan sumasamba sa demonyo.
Nang makarating sa ospital, ay agad akong inasikaso ng mga nurse. Hindi ako iniwan ng alert ng driver. Sa mga pagkakataong yon, ay pinagkakatiwalaan ko ang mga ito. Sabi nila, ay namatay ang dalaga nilang mga anak dahil biktima ng mga taong kaanib ng kulto. Hindi na raw ito umuwi. At kung nakauwi man, ay wala na ito sa sarili. Isang araw ako sa ospital. Binilhan ako ng tiket ng Ale, papunta sa Cebu. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Sabi nila, ang swerte ko raw dahil nakatakas pa ako. Nang makauwi ako sa Cebu, ay parang wala ako sa sarili. Pinagalitan ako ng tiyahin ko. Dahil sa padalos-dalos ko ng desisyon at sa madali kong pagtitiwala, ang siyang nagpahamak sa akin. Kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hindi pa rin ako mapakali. Natatakot akong lumabas ng bahay. Baka makita ko si Miguel, lalo pat alam niya ang address namin. 3 taon ako naging palamunin dahil sa trauma na dinulot ng pangyayaring yun sa akin. Mabuti na lamang ay walang nangyaring masama sa tiyahin at mga pinsan ko. Katulad ng sabi pa ng mga taong kasapi ng kulto. Araw-araw ako umiiyak sa kwarto. May pagkakataon din na umiinom ako ng sleeping pills makatulog lang. Masasabi ko na wag agad magtiwala. Kilatisin muna ng mabuti ang tao. Kahit nakilala mo pa ang isang tao, ay may pagkakataon rin na nasa loob ang kulo nito. Sa akin, napakahalaga na maging maingat sa pagtitiwala. Hindi lahat ng tao o sitwasyon ay dapat agad na pagkatiwalaan. Kailangan suriin ang kredibilidad at integridad ng mga taong kasama ko bago ko magtiwala ng buong loob. Ang pagiging mapanuri ay nagbibigay proteksyon laban sa posibleng pang-aabuso o pagkakamali. Kailangan ko ma-validate ang mga pangako at aksyon ng iba bago ko magtiwala ng lubusan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ko ang pagkakaroon ng mga panghihinayang at mapapanatili ko ang sarili at mga interes ko na ligtas at protektado.